God is good. All the time. All the time. God is good. Alakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, kung napapansin natin, ay nasa talagang pangkaraniwang panahon na tayo at sinisimulan ni Jesus ang kanyang estratehiya. Ano yung estratehiya niya? Yung tumawag siya ng kanyang makakasama, ite-train niya bilang mga alagad o mga apostoles. Ganyan sa pagpapari, sa pagmamadre, hindi po ba? At ganyan din sa katulad ninyong pangkaraniwang binyagan, mga nag-aasawa, mga pangkaraniwan na tinawag ng Panginoon sa ating buhay dito sa daigdig na ito. Ang lahat ng tao ay may tawag ng Diyos. Kaya nga, ang tawag dito sa salitang Latin ay vocare. Vocare, ibig sabihin ng boca, bibig, no? Vocare means to call. Ang Diyos ay tinatawag ka. Sabing ganun, hindi ka raw pwede na hindi tutugon. Kapag hindi ka tutugon sa tawag ng Diyos, ikaw ay laging magiging balisa. Walang kapanatagan sa iyong buhay. Kaya nga, merong tinatawag sa pag-aasawa, marami yan, almost 98% o 95% tinatawag sa pag-aasawa. Iba naman ay tinatawag sa pagiging single, single blessedness, di ba? Yung hindi na nag-aasawa, sapagkat yun ay tawag din ng Diyos. Kaya hindi natin dapat pinagtatawanan kung sila ay tumatandang single, sapagkat yun ay kalooban ng Diyos. Kapag pipilitin nila ang kanilang sarili, baka sila ay malagay sa alanganin o hindi sa masaya at kapakipakinabang na buhay. And then, sa kauli-ulihan, meron tinatawag para sa full-time na pagtatrabaho sa kaharian ng Panginoon. Ito yung mga nagpapari, nagmamadre, mga nagmomonghe, o yung mga brothers na tinatawag. Meron mga brothers, pero hindi naman sila pare, no? Hindi sila pare. Kaya ang tawag sa kanila ay fratel o brothers. Kung isang mapapansin ninyo sa pagbasa, sabing ganon, ang bawat tinatawag ng Diyos ay mayroong tinatawag na nag-i-introduce. Kung mapapansin natin sa unang pagbasa, alam natin si Ana ay isang baog at siya ay lumapit sa Panginoon kasi nakikita niya yung asawa ng kanyang asawa. Noong panahon na yon, merong ganong pamumuhay. Yung asawa ng kanyang asawa ay maraming anak at siya ay nag-iisip bakit siya tinamaan ng kamalasan. Kaya siya ay nagpunta sa simbahan, sa templo, dasal siya ng dasal, umingi siya ng kahit isang anak. At ang pangako niya, kapag binigyan siya ng anak, ay yun ay maglilingkod, ihahandog niya sa simbahan, sa templo. At
ganun nga, kinausap siya ni Eli, yung pare, at sabing ganun, bakit parang lasing ka, bulong ka ng bulong? Sabi, hindi po ako lasing, ako isang desperado lamang, sapagkat humingi po ako kay Yahweh ng anak, ako po isang baog. Sabi ni Eli, umuwi ka na at ikaw ay magkakaroon ng biyaya. Ihintayin mo na lang kung anong ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. At nagbuntis nga si Ana. At nung ipinanganak na ang kanyang anak, pinangalanan niyang Samuel, dinala niya kaagad sa templo bilang pagpapasalamat sa Diyos. Sabing ganon, ako po yung babaeng humihingi ng anak na pagkamalan yung lasing. Eto po, binigyan na ako ng Diyos ng anak at ngayon ay akin na siyang ihahandog sa Diyos sapagkat siya ay galing sa Diyos. Tandaan ninyo, lahat ng tao, lahat ng anak ay galing sa Diyos at dapat ihandog sa Diyos. Di po ba? So, dapat unang-unang makilala ng inyong anak. Kayo ang magpapakilala. Tignan ninyo, si Ana, dinala niya yung bata doon sa templo. Tayo naman, dinadala natin kapag binibinyagan. Yung iba nga, malaki na, nakakalimutan pa binyagan. No? Yung binyag ay isang paghahandog sa Diyos. Yun ay pag-aalay. Ano po? Kaya yung binyag, hindi lang po yan isang celebration. Isang makahulugan yan na ibig sabihin, ang sino mang binigay ng Diyos ay dapat sumunod sa Diyos. Dapat ilaan ang kanyang buhay sa Panginoon. Kay mag-aasawa ka, kay magpapari ka, kay ikaw ay tatandang binata o dalaga, dapat ang buhay mo ay sa Diyos. Ayun. Kaya lang, hindi mo yan matututunan. Hindi mo yan basta malalaman. Kailangan merong mag-introduce sa iyo sa Diyos. Kaya kung mapapansin mo sa pagbasa, mga minamahal na kapatid, ang unang nag-introduce kay Samuel ay ang kanyang nanay. Dinala niya sa templo. Hindi po ba? Ang kanyang anak. At sabi niya, pagsisilbihin ko ang aking anak sa templo. So napaka-importante ng magulang o ng mga tao na magtuturo sa bata kung paano lumapit sa Diyos. Yan ang pangunahing responsibilidad nating lahat. Ang tawag dyan ay evangelization. Ano ibig sabihin ng evangelization? Ibig sabihin, ito yung pagtuturo mo, pangangaral mo, pagbabahagi mo ng iyong buhay, kung paano ka mamuhay bilang anak ng Diyos. Ituturo mo sa iyong anak, sa iyong mga mahal sa buhay, kung paano magmahal sa Diyos, kung paano sumamba sa Diyos. Kaya i-introduce mo siya sa simbahan. I-introduce mo siya. Kaya pagdating ng bata dito, titingin-tingin yan. Yung bata, titingin-tingin. Miski sa bahay pa lang, tinitingnan ka niyan. Kung paano ka makipag-usap sa Diyos. Kung paano ka magdasal. Diba? Kung paano ka mamuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Kung ang buhay na makamundo ang gagawin mo, ay yan ang matutunan ng bata. Di po ba? Kung hindi ka nagsisimba. Ayan, kung panay mura ka, di ba?
Kung panay sigaw ka, yan ang ituturo mo sa bata. Hindi rin siya marunong maging makadiyos. Kaya nga yung mga ampon namin, alam niyo po ba yan, walang mga magulang eh. Hirap na hirap ako dyan sa mga bata naming ampon. Kasi dapat ang magulang ang siyang nagtuturo ng pananampalataya. Pero yung mga batang nagpunta sa amin, zero. Ibig sabihin nun, zero, walang alam tungkol sa Diyos. No? Ang natutunan sa magulang ay mga masasamang pananalita minsan. Di ba? Natutunan sa kalye ay masasamang salita. Ang magulang ang unang-una na tagapagturo sa Panginoon. Tuturo niya sa kanyang anak kung paano magdasal, kung paano sumamba, kung paano magpatawad, kung paano magbahagi, di ba? Sa kapwa-tao, kung paano magpatawad ng kapwa. Yun ang kanyang dapat na ituro. Anong klase, anong kwenta kang magulang, anong kwenta kang ina, kung ang maririnig sa iyo ay panay mura, kung ang maririnig sa iyo ay panay masasama. Kaya makikita mo yung anak mo din, minsan ay ganyan. Kaya yung mga taong lumaki sa simbahan, natutuwa ako dyan eh. Natutuwa ako. Mapapansin mo, ang babait, ang gagalang, meron silang takot sa Diyos. Kapag sinabing takot, hindi ito yung takot na parang takot sa multo o parang takot sa mamamatay tao. Kundi ang takot sa Diyos, yung fear of the Lord, ibig sabihin ng fear of the Lord, yun ang unang dapat matutunan ay yung pag-ibig at paggalang sa Diyos at sa kapwa. Kapag merong fear of the Lord, takot sa Diyos, pag-ibig at paggalang sa Diyos at sa kapwa. Yan ang unang makikita sa mga bata. Ang unang makikita sa bata is fear of the Lord. Okay? Pag natutunan niya ng lumuhod, pag natutunan niya ng magdasal, pag natutunan niya na may Diyos, makipagrelasyon sa Diyos, mapapansin mo yung bata nagbabago. No? May kakaiba siyang pag-uugali. No? So, pero yung mga bata na lumaki sa cellphone lang, nandoon, lumaki sa pagkain lang, mga bastos, naintindihan nyo ba? Mga bata na palasagot sa magulang, mga batang matitigas ang ulo. Kaya, yun yung ginawa ni Ana eh. Yung ginawa ni Ana ay i-introduce niya ang kanyang anak sa simbahan. Importante yan. Kasi, di ba, kapag ang bata ay lumalaki na, umahanap yan ng kanyang sariling komunidad. Komunidad na mga bata na nagkalat dyan sa paligid, mga bata na laging cellphone ang nasa isip, mga bata na walang ginawa kundi magligawan, di ba? Umahanap sila ng community. Pero kapag ang bata ay na-introduce mo sa community of the faithful, makikita mo iba yung pag-uugali ng mga bata. So, kaya nga nakikita ko dito, yung mga bata na mga anak ng taong simbahan, miski yung mga nagsisimba lamang dito, pag nagpapapahid ng langis yung nanay, ganun din yung bata, nagpapapahid din siya ng langis. Hindi niya pa naintindihan. Pero, nakita mo, minamana na ng bata
yung iyong ginagawa. So napaka-importante nun, no? Yung ini-introduce mo ang iyong mga mahal sa buhay. Inilalapit mo sa Diyos ang mga mahal mo sa buhay. Yun yung pinakamagandang pamana ng tao sa kanyang mahal sa buhay. Lalong-lalo na ang mga bata. Pag ang tatay at nanay ay lumuhod, makikita mo ang kanyang mga anak din ay luluhod yan. No? Kaya lang minsan, late na, college na, tsaka mo lang aayain, magsimba. Hindi na yan, mahirap na yan. High school, mahirap na yan. Ang pananampalataya ay talagang maliit pa lang, inuhubog na ang bata. Pero kung malaki na yung anak ninyo, pwedeng pakiusapan. Anak, pwede bang magsimba tayo ng sama-sama, magsakripisyo tayo? Basta, anuin mo lang siya, pakiusapan mo lang siya. Pero napakahirap talaga. Pero mas maganda, kung maliit pa ang bata, ay isinasama mo na siya sa iyong komunidad ng sumasampalataya. Okay? So, yun po yun. So, and then, yung pangalawa, lahat tayo ay ang pinaka-responsibilidad natin, ilapit natin ang ating sarili sa Panginoon. Italaga natin ang ating sarili sa Panginoon. Kaya tingnan mo si Samuel, nung tinuruan na siya ni Ana, dinala siya sa simbahan, sa templo, and then tumatawag na si Yahweh. Ang iyon lang ang maganda Pag ang bata ay lumalaki sa simbahan, madali niyang maintindihan ng Diyos. Kasi ang Diyos, hindi mo talaga maririnig yung boses niya na boses, kundi yan ay nagsasalita sa kaloob-looban ng iyong sarili. At yun, si Samuel, ganoon na nangyari sa kanya. Bata pa lamang siya, naririnig niya na ang boses ng Diyos. In fact, natutulog siya para siyang ginigising ni Yahweh. At sinabing, Samuel, Samuel. Abay, tumatakbo siya dun sa pare. Kaninong boses ang aking naririnig? Ang ganda nun, magaling siyang magkilatis na ng boses, no? Naririnig niya. Merong makapangyarihan na tumatawag sa akin. Akala niya tuloy, yung pare. And then, sabi niya sa pare, tinatawag niyo po ba ako? Hindi ka tinatawag. And then, tulog ka na lang uli doon. And then, natulog uli itong si Samuel. Sabi, Samuel, Samuel. Tinawag uli siya ng Diyos. Takbo na naman siya, may tumatawag sa kanya. At sinabi ni Eli, hindi ako tumatawag sa iyo. Pero, kung tatawagin ka uli, alam ni Eli, merong mga eksperto sa tawag ng Diyos. Kaya tinutulungan tayo ng mga pari, ng mga madre, ng katikista. No? Tinuturuan tayo sa simbahan. Kung tinatawag ka, ikaw ay manahimik at tanungin mo ang Panginoon. Kayo po ba yan, Panginoon? Magsalita po kayo, ang inyong lingkod ay nakikinig. Napaka-importante nun, no? Ang iyong lingkod ay nakikinig. So, yun yung napaka-importanting pwedeng mangyari sa buhay ng tao. Yung matuto siyang magdasal, matuto siyang pagnilayan at kilatisin ang salita ng Diyos. Kasi yun ang isang magandang mararating ng tao, yung malaman niya
kung sino ang nagsasalita. Sapagkat sa daigdig na ito, ang daming boses na nagsasalita. Boses ng kagutuman, boses ng teknolohiya, boses ng imoralidad, boses ng kayabangan, boses ng mga bisyo. Ang dami. Pag na-introduce na yung bata sa Diyos, maiintindihan niya, alam niya kung sino at anong boses ang kanyang naririnig. Yun ang napaka-importante. Kapag tinatawag na tayo ng Diyos, nagdarasal tayo, alam mo kung ano yung boses. Ang daming boses dyan. Boses ng pera, boses ng kagutuman, boses ng kaguluhan, boses ng mga bisyo, boses ng pag-aasawa, daming boses. Pero may mapapansin mo pag ikaw ay tinuruan na, yan ang itinuturo sa amin sa seminaryo at itinuturo ng simbahan, yung matuto kang makinig at tatanungin mo ang Diyos, Panginoon, ano po ba ang gusto ninyo? No? Malinaw yan. At yun, nagsalita na ang Diyos kay Samuel at sinabi ang gusto ng Diyos kay Samuel. So, napaka-importante. Kaya dapat bata pa lang talaga ang isang tao ay well-introduced na siya sa community of faith, sa komunidad ng sumasampalataya. Naririnig niya na ang salita ng Diyos, nagdarasal na siya, meron na siyang fear of the Lord. Ngayon, tayong malalaki, baka hindi pa natin alam yung mga yon. Yun ang problema. No? Yung paanong kilatisin ang boses ng Diyos. Matuto ka, maupo ka dyan. Minsan, nandito tayo sa simbahan, ang busy-busy natin, practice dito, practice doon, wala na tayong communication with the Lord, o kaya laging projects na lang ating iniintindi, o kaya laging problema ng ating organization. Hindi ka tinawag ng Diyos sa simbahan para maggulo lang ng maggulo ng isip. Dinala ka ng Diyos dyan. Manahimik ka muna. Makipagrelasyon ka muna sa Diyos. Kaya nga, tayong taong simbahan, kayong mga nandyan nagsisimba, kung hanggang dito ba naman, kayo'y nagse-cellphone pa rin. Isip pa rin ang isip kung ano yung pagkain nyo sa bahay. O, diba? Yung pamamalengke ninyo, isip pa rin kayo ng isip. Yung problema ninyo sa bahay ninyo, yung problema mo sa asawa mo, kalimutan mo muna yon. Time muna na makipag-usap kay Lord. Alam ko maraming problema tungkol sa pera, tungkol sa inyong relasyong mag-asawa, lalong magulo kapag hindi ka nakipag-usap sa Diyos. Kaya ka nandito, nakikipag-usap ka sa Diyos. Naintindihan niyo ba? Kasi sa bahay, magulo na nga doon sa bahay, di ba? Television, away-away. Pag nasa bahay ako ng aking mga pamangkin, ang gulo-gulo. Hindi ako sanay. No? Di ba? Kayo din minsan sanay na kayo sa gulo Ako, pag pumasok ako sa loob ng kwarto ko, nananahimik ako, nag-iisip ako tungkol sa Diyos. Sa inyo, siguro sa bahay ninyo, wala na kayong time no? Yung iniisip nyo, yung lulutuin ninyo, di ba? Minsan, yung lasa ng pagkain, ini-imagine nyo na kagad Ano kaya yung lasa ng pagkain? Di ba? Ang dami, no? Ang daming boses. Matuto kayong pakinggan ang boses ng Diyos. No? Lalong-lalo na kapag stress kayo, kaya nai-stroke yung tao,
Dahil stress, sobrang stress. Pag stress kayo, maupo kayo. Pag ugagang-ugaga na kayo, maupo kayo. Manahimik kayo. Sabihin mo yung sinabi ni Samuel sa Diyos, narito po ako, Panginoon, magsalita po kayo sa akin. Di ba? Ang ganda ng sinabi ni Samuel, no? Narito ang iyong lingkod. Nakikinig po ako. Magsalita kayo sa akin. Alam ko yung cellphone, nakakapag sa inyo. Ang gulo ng cellphone talaga. Tingnan niyo yung isip ng batang cellphone, ang gulo. Pati yung reasoning nila, ang gulo. Di ba? Pati yung buhay pag-ibig nila, ang gulo. Pati sinungaling sila. May makaramihan, sinungaling. Kapag nasa cellphone ka, yun lang nasa isip mo, ang gulo talaga. Maupo ka talaga. Kahit siguro 5 minutes to 20 minutes, 10 minutes. Sabihin mo sa Panginoon, nakikinig po ang iyong lingkod, Panginoon. Lalo na pagpagod ka sa trabaho o nagkaroon kayo ng pag-aaway, mag-asawa. Tapos ang dami-daming problema, minsan, daming bayarin. Maupo ka. Makikita mo, maririnig mo ang boses ng Diyos sa kaloob-looban ng iyong sarili. Yun po dapat nating matutunan. No? And then sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus sa mga nag-a-apply ng alagad sa come and see. Come and see. Halika kayo at tingnan ninyo. Tingnan ninyo ako kung paano ako magmahal. Tingnan ninyo ako kung paano ako magpatawad. Tingnan ninyo ako kung paano ako maging kalmado. Tingnan ninyo ako. Yan ang sabi ni Jesus come and see. Tingnan ninyo ako. Diba? So, yan, sabihin mo sa katabi mo, pag magulo buhay, maupo, manahimik. Sabihin mo nga sa katabi mo, pag magulo ang buhay, magulo, stress, maupo, magdasal. Okay? Yan ang itinuturo sa atin ngayong araw na ito. No? Panginoon, narito ang iyong lingkod. Magsalita ka, nakikinig po ang iyong lingkod. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Mga kapatid, ngayon, sikapin nating makipag-usap sa Diyos para sa ating pangangailangan habang inaawit natin ang alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Taas natin ang ating mga kamay. Alam kong diringgin ng Diyos ang samong ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samong ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samong ko. Iham natin ang awitin.
Panginoon, salamat po sapagkat tinawag mo kami upang makasama ng sambayanan. Salamat po sapagkat alam namin ang layunin ng pagkatawag mo sa amin upang maranasan ka namin, upang ang aming relasyon sa iyo ay tumindi, sapagkat yun ang pinakakailangan namin sa daigdig na ito. Ang daming problema, Panginoon, ang daming boses na tumatawag sa amin sa daigdig na ito, na ginagawa kaming aligaga, ginagawa kaming stress, at kami ay parang walang pinatutunguhan. Mabuti na lamang, Panginoon, nandiyan ka. Gusto mo kami palaging makasama, makausap. Salamat po sa isang parte ng aming buhay. Kami ay napalapit sa iyo. Salamat po sa iyong invitation. Panginoon, sana po ganun din ang aming mga anak. Ipinagdarasal namin, lalong-lalo na yung mga kabataan na ngayon pa lamang nagtatrabaho, akala nila ang pagtatrabaho ay magbibigay sa kanila talaga ng saya, sarap ng buhay. Sana, Panginoon, pinagdarasal namin, ma-realize nila na mga mahal namin sa buhay na merong mas importante kaysa ang pera, kaysa ang bisyo, kaysa ang saya. Lord, yun po ang aming hinihingi. Maging panatag ang buhay namin, lalong-lalo na ang aming mga anak. Panginoon, alam namin yung mga problema ang siyang nagbibigay ng tensyon sa amin. Turuan mo kami, tulungan mo kami kung paano harapin ito araw-araw, kung paano namin re-resolbahan ang problema na may pananalig sa iyo, na hindi maitutumba ng mga problemang ito ang aming sarili. Kaya pinagdarasal namin, Panginoon, una sa lahat, pumunta ka sa aming bahay, pumunta ka sa aming sarili, tulungan mo kaming maging payapa ang aming buhay. Panginoon naming Diyos, pinagdarasal din namin ang aming mga pangailangan sa gabing ito. Pinagdarasal namin yung iba pang mga pangarap namin. Pinagdarasal namin yung mga may sakit. Panginoon naming Diyos, isa lang po ang kahilingan ko. Gawin mo po kaming payapa. Kasi pagpayapa ang aming buhay, may karugtong ito na maraming biyaya. Tuluan mo po kami at tulungan mo kami maging kampante na nagmamahal sa iyo. Salamat po, Panginoon. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Upang tayo ay kunin. Sabihin mo sa katabi mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus.
Sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, salamat po, Panginoon. Kami ay nakauwi sa iyong tahanan. Salamat po, narinig namin ang iyong salita. Narinig namin ang iyong payo. Salamat po, Panginoon. Narinig namin ang iyong boses sa kaloob-looban ng aming sarili. Ang lahat ng aming iniling ay inihiling namin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Purihin natin ang Panginoon.